kangkong guys. Ayun, mag-aadobo ng kangkong. Okay. Ayan, tinatanggal ko yung talbos guys. Tapos inihiwalay ko yung yung dahon. Ito yan, walang tapon guys, malambot kasi siya. Ito, tinatanggal ko yung dulo. Ayan. Titignan ko kung mayroong mga sira. Ayan. Tapos iiwalay ko yung mga dahon. Ayan guys. Ayan, kunti, maliit lang yung itinapon guys. Walang sira yung dahon niya guys. Ayan, walang sira ang dahon niya. Okay na okay yung dahon. Ayan. Tayo ay namiss ko yung adobong kangkong guys. Ayan. Ito, kangkong pinakamura na gulay. Nihiwalay ko yung dahon saka tangkay kasi uunahin ko itong iluluto, itong tangkay. Ayan, konti na lang yung itatapon ko guys, konti na. Itong dulo niya, hindi ko to isinasama kasi madulas yan guys. Malutong na malutong guys, malutong. Yan lang itatapon ko. Yan, hiwalay ko yung mga tangkay. Ito yung dahon. Yan. Ayan, may butas yan. Hindi natin isasama. Ayan, may butas. Yung mga lang, okay lang yung dahon ang ilalagay. Yan, hindi ko sinasama yung dulo ng talbos. Yan, tignan nyo na lang din kung meron yung mga linta. Ayan, ganyan. Alam nyo naman ang linta guys, nasa tubig palagi. Ayan. Ayan, lahat yan guys sama. Putulan ko na ng dulo para diretso na. Tinatanggal ko yung dulo ng talbos. Si madulas. Ayan guys, sariwang sariwa. Dinig na dinig nyo yung tunog ng ayan, diba? Ayan. Tanggalin natin to guys. Yan, sobrang laki ng dahon. Hindi ko na isinama. Ito, putol-putulin ko to na parang sitaw. Ayan, diba? Sariwa kasi siya guys. Kaya isama natin yun sa pagluluto. Sabi ni Willie ito daw ang masustansya kangkong. Tapos, pinakamurang gulay. Sabi nga niya baka mamaya malaman na masustansya yung kangkong. Baka mamaya mahalan. Ayan, mahal na. Dati ang isang tali guys, 5 piso lang. Ngayon, 10 piso na. Mahal na ang gulay guys.
Kahit sariling tanim, siyempre, sumusunod sila sa mga presyo, kahit na sariling tanim nila. Hindi naman pwede mas mura yung benta nila sa mga katabi nilang tindahan sa talipapa kasi siyempre baka magalit sa kanila. Kailangan pumantay sila sa presyo. Yung mga nagtitinda guys, yung galing sa galing sa taniman, doon bumibili yung mga may pwesto sa talipapa. Kaya pumapantay lang sila ng presyo kahit sarili nilang tanim. Baka mamaya awayin sila. Kaya kailangan yung presyo ng mga yung nasa talipapa, ipantay nila kahit na sariling tanim nila. Kung gusto nyo bumili ng mura, punta ka sa kanilang sa kanilang taniman. Yan. Ang mahal ng mga gulay ngayon guys. Kaya ito, sabi ni Leong, ito ay masustansya, kangkong. Ito rin po yung pinaka paborito ko rin na gulay, kangkong. Sabi nga ng pinsan ko, lagi daw ako nakikitang nag-aadobo ng kangkong kasi ito yung pinakamura. Kasi dati pa nung maliit anak ko, lagi ako nagluluto nito. Bumibili ako ng kangkong, kunting ganyan tali, yung mga hinihimay na isang isang plastic, marami na yon. Binibili ko lang yun guys ng 15 pesos. Marami yun. Marami po yung 15 pesos. Ngayon, yung 15 pesos mo yun, 3 tali na konti. Ano na siya? Isang taling konti lang guys. 10 piso. Yan. Yung iba nga, ang kinukuha lang nila dahon. Sabi ko, ito, yung tangkay niya, pwede naman ito kasi malutong pa siya masariwa pa siya. Yan. Hindi nyo wag nyo nang itapon yung tangkay. Kasi yan, ang ginagawa ko din yung tangkay guys, pag hindi sinasama sa adobo, sinigang, minsan, iniiwan ko yung tangkay, ginagawa kong torta. Yung tortang kangkong. Yan. Gustong-gusto ng anak ko yan guys, yung tortang kangkong. Yung ito guys, yung niya, itong tangkay niya, iniiwan ko dati. Yung ganyan. Ito lang yung ginagamit ko sa sinigang. Tapos yan, iniiwan ko yung tangkay niya para gawin kong tortang kangkong. Ayan yung magluluto ako ng tortang kangkong. Ay, tortang kangkong guys. Ayan ang lalaki ng mga dahon. Hindi ko yan isasama. Yan, tinatanggal ko din yung yung pinakadulo niya guys. Kasi madulas. Yan, tinatanggal ko din yung ugat. Yan. O, diba? Sariwang-sariwa pa yun sa dulo. Yan. Alam mo, itapon to. Kahit itong tangkay niya guys, maraming magagawa to. Adobo. Ayan. Pwede nyo tortang kangkong. Ayan. Walang sira. Walang tapon. Ayan lang. Ang tinatanggal ko yung dulo lang guys. Hinihiwalay ko yung dahon kasi mas mabilis maluto. Yung dahon, inuuna kong igisa ng kaunti yung mga tangkay. Ayan. Oh, bilis ko mag-himay guys. So, diba? Ito yung dahon. Ito yung tangkay. Diba? Ayan. Sabi nga ng bunso ko guys, magluto ka ng ng tortang kangkong. Sabi. Busy ako. Tsaka na lang. Ito yan guys, hindi yan itatapon. Ayan. Tinanggal ko na yung dulo.
O yan, iluluto na natin ito guys. Malutong siya. Wala akong ginamit na kutsilyo, kundi kuko lang. Kaya yung aking kuko mamaya guys, kulay itim na. Ayan, kulay itim na nga guys. O, itim. Ayan. Tanggalin natin itong dulo. O yan, diba? Ayan, wala nang tapon dito guys. Ayan, kunin natin yung magandang dahon. Tapos ito, ilalagay natin, aadobohin natin to guys. Ayan. Diba? Masustansya to guys. Dati mga bata pang anak ko malapit yung kampungan. Taniman ng palay. Maraming kampong. Doon ako bumibili. Yung 15 pesos, napakadami na guys. Ayan. Ito yung pinakamurang gulay. Masarap. Masarap i-adobo. Pwedeng ilagay sa sinigang, tortang kangkong, adobo. Ginagawa ko pa nga to guys, ini-steam ko lang to. Isawsaw ko sa sinasawsaw ko sa toyo na may kalamansi. Ayan. Ni-steam ko lang. Yung minsan naman, pirito. Ayan. Piniprito ko yung talbos niya guys. Yung talbos lang niya. Hindi ko na piniprito yung tangkay kasi pag nagpiprito ako ng kangkong, yung tangkay niya, ginagawa ko ng tortang kangkong. Yan. Para may ulam din kinabukasan. Ayan guys. Ito ang ulam namin ngayon guys. Ayan. Tatlong lang to guys. Tatlong tali. Ayan ito. Tanggalin ulit yung nasa dulo. Ayan. Ito yung pinakamaturito kong gulay. Tinatanggal ko din yung mga may mga ugat-ugat. Yan, diba? Yan, shout out sa kumakain ng kangkong. Yan, shout out sa lahat guys. Kumakain ng kangkong. Masarap tong kangkong. Di ba sa pag nasa kami sa fast foods, ba yung may kangkong na yun? Diyan sa Chowking, meron yan kangkong, adobong kangkong. Meron pa yung isa sa 13. Ano ba yung kinainan natin dati? In-orderan natin ng kangkong sa 13. Yung sa may Star Mall. Basta may fast food guys na tinatanong ko kung meron sila mga gulay. Minsan nga guys, pagka makain kami sa mga restaurant, naghahanap ako ng dinengdeng. Alam yung dinengdeng guys, yung bulang lang. Sabi ng anak ko, si mama, nandito sa naghahanap ng dinengdeng. Ayan. Ayan, kaya ito yung iluto ko guys, tanghali. Kagagaling ko nga lang din guys sa recognition ng anak ko, may award. Hindi pa naman gagraduate yung aking anak guys, grade 11 pa siya. Galing din ako sa school. O diba, ang dumi na yung kuko ko guys, kasi iyon ang pinang-putol-putol ko sa kasi siya, malambot lang. Yan, malambot lang yung ito kangkong, sariwang kangkong. Yan, tanggalin ko na yan dulo, tapos ito itapon ko na. Sobrang laki ang mga dahon, pero sariwa naman siya. Yan, isama natin. Laman tiyan din yan guys. Laman tiyan, laman loob. Yan. Yan, may ugat-ugat. Tinatapon ko yung may ugat-ugat guys. Yan, ang lambot talaga guys ng kangkong. O, dinig nyo ba? Yan. O,
Sariwa ito guys. Dito sa sa Cavite, marami dito dating taniman guys. Kaya lang ginawa na ngayong subdivision. Marami ng subdivision dito sa Cavite. Yung ibang magtatanim, mga na, matatanda na sila guys. Yung mga anak-anak nila na nag-aaral na sa ibang bansa na. Tapos yung iba ay nandiyan maganda ng mga trabaho kasi siyempre masisipag yung mga magulang nila na magtatanim, pinaaral ng mga anak. Sabi ng mga anak, sabi ng mga ama nila, sige anak, mag-aral ka mabuti para balang araw hindi kayo magsasaka, sabi ng mga magulang. Di ngayon ang mga anak nila siyempre nakatapos na, nasa ibang bansa na sila. Ngayon, siyempre, naiwan yung magulang dito sa Pinas. Napaaral na ng mga mabuti ang mga anak. Naging doktor, naging basta mataas ng mga pinag-aralan. Sa ibang bansa na sila na pinapadala na lang ng magulang. Ngayon, wala na pong nagmana na magtanim ng mga gulay, mga palay, kasi ang mga anak guys, aral bahay lang pinaaral ng mga magulang nila. Kasi hindi na mga anak nila, hindi sila nagbubukit, kundi nag-aral bahay lang. Ang mga magulang nila ay masisipag. Sa kasipagan nila guys, ang mga anak nila na gustong makatapos para hindi matulad sa kanila na farmer. Siyempre, mahirap talaga ang magtanim sa kainitan guys. Kaso ang kanilang lupa ay wala nang mag-aasikaso kasi matatanda na yung mga farmers, kahit nasabihin mong kayang-kayang bayaran ng mga anak yung mga magtatanim, mas maganda rin po na ikaw ang may sarili ng lupa, na ikaw ay magtatanim ka din, makikita mo magtatanim. Mahirap din mag-utos kahit may pera ka guys. Mas maganda, ikaw mismo may-ari ang magtingin sa lupa. Yan ang nangyari sa mga lupa ng mga mayayaman na yumaman ng mga anak na nakatapos ang mga anak. Binenta na ngayon sa mga foreigner. Ginawang subdivision. Kaya ang nangyari dito sa Cavite, puro subdivision. Yan, marami ng tao dito sa Cavite. Kaya ngayon, mahal na ang bigas. Bumibili na rin sila ng bigas. Pero yung mga mayayaman na yun, kaya naman nila ang Kaya lang, ang mga mahirap talaga. Mga mayayaman na talaga yan. Kaya ngayon, wala na yung mga matatandang masipag magtanim. Kasi siyempre, tumanda na. Tapos mga anak nila, yumaman na. Minsan sa Amerika, nasa Canada. Marami akong kilala guys. Nasa Amerika, yung mga anak nila nasa Canada, sa Japan. Marami akong kilala. Walang nagmana sa kasipagan ng kanilang magulang. Ayun. Yung iba, bininta na yung mga lupa nila. Katulad ng kuya ko, ayan. Siya ay farmer. Walang nagmana sa kanyang anak. Paano na kung kung siya ay tumanda na rin, sino ang magtatanim sa kanyang mga lupain? Ayan, yung anak niya, dalawa lang anak ng kuya ko guys, dalawa. Nasa Japan na yung isa, ay Canada. Doon na sila titira. Yan yung guys, mga itatapon ko to. Tapos yung isa, nasa Taiwan. Ngayon, siyempre magulang nila, malakas pa naman yung kuya ko, yung aking kuyang sundalo. Balang araw, yung lupa nila, wala na rin mag-assist pag tumanda yung kuya ko. Kaya ganun nangyari guys. Kaya maraming subdivision dito sa Cavite dahil
Wala nang mag-a-assist sa kanilang lupa. Tiwangwang. Pag napabayaan na kasi yon, titigas din po yung yung lupa. Wala nang tubig. Masisira yung lupa. Yan, ang labas. Kaya marami na tao dito sa Cavite. Maraming subdivision, guys. Kaya ngayon, dati, libre ang kamatis, libre ang pechay, libre ang kangkong. Ngayon, lahat binibili. Wala na kaming mahingian na kakilalang magtatanim eh. Kaya lahat na ayan, binibili na lang namin yung kangkong. Ayan, dati libre lang to, guys. Ayan, ayan. Thank you for watching. Bye-bye.